dito ho sa ini-insist po ni Senator Risa Hontiveros po mga kabida, patungkol po doon ho sa isang decision daw ng Korte Suprema, although yung sinabi po niya na nagkaroon po ng unanimous reversal, yung kaso po ng League of Cities of the Philippines versus COMELEC, inamin po niya nagkamali po siya doon, mga kabida. Kasi unang-una po pinasinungalingan po mga kabida ng Korte Suprema yung kanya hong statement kung saan po ay sinight po niya ito pong League of Cities of the Philippines versus COMELEC na di umano ni-reverse daw ng Korte Suprema yung unanimous decision daw, mga kabida. Okay? Tapos ngayon, in-insist po niya na meron pa pong isa na ni-reverse po ng Korte Suprema yung kanilang unanimous decision po mga kabida. Ito hong kaso po mga kabida ng International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications Incorporated versus Greenpeace Southeast Asia Philippines. Okay? Kung saan po ay karoon po ng reversal yung unanimous decision daw ng Korte Suprema mga kabida. Eto, babasahin ko lang po, ito pong post po ni CJ Hero, mga kabida, isa pong content creator, at dati hong beauty stylist po, mga kabida. Meron po siyang post kung saan po ay direkta po ito mga kabida, parang open letter po ito, kay Senator Risa Hontiveros. Babasahin ko lang po, posted niya ito mga kabida 1 day ago. Ito po yung BT Talong issue, kung saan po ay meron pong open letter, ito pong si CJ Hero, isa pong content creator at the same time, dating beauty queen, mga kabida. Naka-address yung kanyang sulat, mga kabida, kay Senator Risa Hontiveros. Dear Senator Risa Hontiveros, please stop misleading the public. The BT Talong case o International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications versus Greenpeace is not a valid precedent for what you are trying to argue in Sara Duterte versus House of Representatives. For context, the BT Talong case involved a petition to stop failed testing of genetically modified eggplant, which some groups claim pose health and environmental risks. In 2015, the Supreme Court en banc unanimously ruled to stop the failed trials. But in 2016, the court still en banc and again unanimous reversed its own ruling. Why? Because the trial it sought to stop had already concluded. There was nothing left to stop. In legal terms, the case was moot. Wala nang kwenta ang desisyon. The court did not revisit or overturn the legal merits of its 2015 decision. It simply recognized that the issue no longer had any practical effect. Gets? Uulitin ko po. The reversal was on grounds of mootness, meaning moot and academic na po, mga kabida, not on legal merits. It was about timing, not about whether the earlier decision was legally correct or not. In contrast, the Sara Duterte case involves a constitutional safeguards. It is about the one-year bar rule on impeachment. These are entirely different legal principles. The case you are citing is about mootness. The case at hand is about constitutional compliance. So, no, Risa, this is not the same, not even close, and no amount of spin will make it so. Although, meron pong unanimous reversal po mga kabida, doon po sa unanimous decision ng BT Talong, pero magkaiba kasi ang ground po doon po mga kabida is about moot and academic, mootness. Unlike ko dito sa kaso po ni Vice President Sara Duterte versus House of Representatives, ang pinag-usapan po natin dito, yung unconstitutional po,
ng articles of impeachment. At hindi lang po unconstitutional yung articles of impeachment po mga kabida, meron pong paglabag ho, sa due process. Tatlo po yun. Unconstitutional, paglabag sa due process, at yung pangatlo po mga kabida, wala hong jurisdiction. Ito pong Senado po na itry ito hong kaso po ni Vice President Sara Duterte. So paano yan? Sabi po ni Senator Marcoleta, ito pong tatlong element daw, mga kabida, na desisyon po ng Korte Suprema, ito daw yung kinakatakutan po ng mga abogado, Kasi sigurado daw yung desisyon na yon. Kaya nga pala, unanimous yung desisyon kasi pasok yung tatlong elements. Alright? Okay, pakinggan muna natin. Ito pong si Senator Rodante Marcoleta po, mga kabida, kung paano po niya binitag ito kung si Senator Risa Hontiveros during the interpellation po sa Senado po, mga kabida, nung kasagsagan po ng pagtakel po ng Senate para ibasura o i-dismiss ito pong articles of impeachment po laban ho kay Vice President Sara Duterte. Narito po, ikukurtisi lang po natin ito, mga kabida, sa Ang Balita Ngayon. Narito po. Biglang nagkaroon ng isang napakalaking milagro. Yung Supreme Court, 8 sa kanila, ni-reverse ang sarili. Bumaliktad. 8. O, sinasabi niya kasi, 180 degrees. may pagkakataong kanya namang Opo. nag-reverse, unanimous. Naku, may nawang mali dyan, Sen, ha? Meron pong nawang mali. Hindi ako kumibo doon. Kasi, kumbaga sa, alam mo yung Jen, tayo kasi magsasaka Jen. Opo, Ang magsasaka, kumisan nagiging mangingisda. Okay. Magkahalo yun Kasi pagkatapos mo maitanim yan, may mga isdang Tama. May variety na kayo ng palay natin. Hindi ka mag-isda ng hito. Hito kayo dalag. Para mahuli mo ngayon, meron kang silo. Hindi ko kasi alam sa Tagalog yung sa Kapampangan ang tawag namin balisasa. Balisasa? yung balisasa, isang ginawang pangsilo ng isda yon. Opo. Iuumang mo sa tubig yan, lalo na yung medyo umaagos yan. Ngayon, yung isda, meron siyang option na pumasok. Matetempt siya na pumasok Kasi maglalagay ka ng doon. Yes po. Okay. So, pero may option siya, ha? Papasok kaya ako hindi? Ganun ko tinitingnan yung kahapon. Nung isa. Ayun po. Tatlo pala yun, yung isa pala is ay void ab initio, Meaning, right from the very beginning, ay wala na po, Hindi na po balido po, mga kabida, yung complaint, laban ho kay Vice President Sara Duterte po, mga kabida, So, magkaiba, mga kabida, yung kaso po ng BT Talong at ito pong kaso po ni VP Sara Duterte versus House of Representatives. Kaya nga tumawa po si si Senator Marcoleta nung inilabas po ni Senator Risa Hontiveros yung kaso na yon, mga kabida. Kaso lang po yung isa po, mga kabida, nasupalpal po ng Korte Suprema, nung kaso po ng League of Cities of the Philippines versus COMELEC. Nang sabi po ni Risa Hontiveros, nagkaroon po daw ng reversal, yung unanimous decision, mga kabida, which is, according to the Supreme Court, hindi po totoo yun. Kaya nga, pinayuhan po ng Korte Suprema ito pong si Risa Hontiveros na balikan mo yung desisyon. Nasa website po ng Korte Suprema, mga kabida. Nasa library po yun. See? Yun yung epekto po ng research na kinuha lang po kung saan-saan po, mga kabida. Hindi po sa official document o official page o website po ng Korte Suprema. Kung i-chat GPT mo yun, ayun, tapos ka talaga, mga kabida. Kasi ang chat GPT kasi, although meron po tayong makukuha po dyan, mga kabida, pero hindi po lahat ng pagkakataon po ay accurate po yan, mga kabida, Alright? So dapat, kung mag-research po tayo, dun po talaga sa official site po ng subject po natin. Okay, like for example, about decisions po ng Korte Suprema, doon tayo sa web page or site po ng Korte Suprema. Wag ho sa ibang sites po, mga kabida,
doon po talaga sa Korte Suprema. Ano po. Kaya nga, ni-refer po ng Korte Suprema, ito pong si Senator Risa, na mag-research po about doon ho sa kanyang subject, ano, sa webpage talaga, no, or sa site po ng Korte Suprema, para hindi ho magkamali, para hindi ho lumabas na fake news yung kanyang impormasyon po, ano, mga kabida, ano po, no? So magkaiba po yung dalawa. Hindi po pwedeng ikumpara, mga kabida. Ang isa, yung BT Talong, is about mootness. At dito ho sa kaso po ni VP Sara versus House of Representatives, ano yon? About constitutionality, mga kabida, void ab initio, at yung isa po, mga kabida, violation po ng due process. So, dun pa lang, sa tatlo po, mga kabida, tapos na po ang laban, ano, mga kabida. Kaya nga, nagkaroon po ng kataga po yung Korte Suprema dun sa kanilang desisyon na immediately executory kasi ang bigat yung grounds. Yung tatlong grounds, ang bigat po. At wala na pong pag-asa po, mga kabida, yung motion for reconsideration, ano? At mahirap na pong baliktarin yun, eh. Kaya nga, naniniwala na po ako dun sa mga sinabi po ng ilang mga abogado, ano, na mahirap pong baliktarin yun kasi yung grounds na sinight po ng Korte Suprema po dun, mga kabida, mabibigat po yun. Kaya nga, yun yung sabi po ni Senator Marcoleta, yun daw yung kinakatakutan po ng mga abogado daw, ano, sa desisyon, mga kabida, yung tatlong elemento, ano, unconstitutional, void ab initio, at saka yung violation ng due process.